Magandang gabi, Tito Val. Ako si Sarah. Akala kasi ng karamihan sa mga lumang gusali o tahimik na lugar lang may nagpaparamdam. Pero paano kung ang kababalaghan pala ay hindi galing sa mismong lugar, kundi dala lang ng mga taong nakakasama mo? Naranasan ko yan noong high school ako sa isang simpleng overnight workshop ng aming school paper, The Beacon. High school kami noon sa isang pampublikong paaralan. Alam mo ang mga lumang building na gawa ng makakapal at malamig na simento simula pa noong 80s. Amoy alikabok ang paligid, may mga alamat na pader, at kahit katanghalian tapat, medyo madilim ang mga koridor. Alas 6 ng gabi nang nagsimula kaming mag-set up sa faculty sleeping area sa second floor ng admin building. Masaya kami. Bit-bit ang mga sleeping mat, backpack, junk food, tsaka thermos ng kape. Si Sir Elijah ang advisor namin sa publication. Nagle-lecture tungkol sa layouting at journalism ethics. Seryoso siya, pero may halong puwela. Sabi pa nga niya, ang tunay na journalist, sanay na hindi matulog. Kapag may istorya, tuloy-tuloy lang. Pero nung mag-aalas 10 na ng gabi, napansin kong biglang naputol ang pagsasalita niya. Natigil siya sa gitna ng discussion. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin niya sa amin. Hindi siya gumagalaw, pero ang mga mata niya parang may siyusundang kung ano mula sa unahan papunta sa dulo ng silid. Na parang nagbibilang siya ng tahimik sa isip niya. 1, 2, 12. Kumunot ang noo ni Sir. Mahina at parang nag-aalinlangan niyang itinanong. Teka lang. 12 kayo, di ba? Nagkatingan kami ng best friend kong si Oscar. Sabi ko, Sir, 11 lang po tayo ngayong gabi. Umalis po si Kay kaninang 8 p.m. kasi masama ang pakiramdam niya eh. Tumango si Sir Elijah. Okay, ang sabi niya. Pero napansin kong na-confuse siya habang nakatitig sa dulo ng kwarto. Doon sa tabi ng dalawang matataas na wooden cabinet kung saan pundi ang ilaw at medyo madilim. Sinubukan niyang mag-joke. Akala ko kasi may isa pang nakatayo sa likod niyo. Nagtawa na ng iba pero ramdam mo ang pilit na tawa sa boses ni Sir. Pagkatapos ng lecture, nag-break time muna kami. Bumaba ang iba para bumili ng pagkain at kape sa convenience store sa labas. Naiwan kami ni Oscar sa kwarto kasi nag-overnight layout kami sa lumang laptop ko habang siya naman ay nag-charge ng phone. Habang tahimik kaming nagtatrabaho, biglang napakamot sa ulo si Oscar habang nakatitig sa sulok. Sarah, may pumasok ba sa mga kasama natin kanina? Ang tanong niya. At ang sagot ko naman, hindi, wala naman eh. Baka raw na malikmata lang siya. May napansin kasi siyang dumaan sa tabi ng cabinet na akala niya may kukuhaning gamit o anuman. Kaya binaliwala lang namin. Inisip naming imagination lang namin dahil sa puyat. Warm up lang pala yon. Nung bumalik sina Sir Elijah, napansin din siguro ni Sir na tila hindi well ventilated ang kwarto.
Ipinasya niyang lumipat kami sa home economics room sa kabilang dulo ng corridor. Mas maliwanag doon, mas malaking sliding window at mas maaliwalas. Nang mag-aalas 12 na ng madaling araw, patay na ang lahat ng ilaw. Nakahiga na kami sa mga sleeping mat. Sobrang tahimik. Ang banayad na paghinga lang ng mga kasama ko at ang ugong ng electric fan ang maririnig mo. Tapos, may narinig akong yabag sa hallway. Yabag ng taong nakayapak. Abagal. Parang mahinang kinakaladkad ang paa sa semento. Narinig ko ang doorknob ng silid. Dahang-dahang pumihit. Bumukas ang mga pinto ng mga ilang pulgada. Walang pumasok. Pero, naramdaman ko ang biglang pagpasok ng napakalamig na hangin sa silid. Sa takot ko, dahan-dahan akong sumiksik sa higaan ko at pumihit paharap sa malaking sliding window na nakatapat sa gilid ng campus kung saan may matataas na puno. Mag-aalas 2 siguro yun ng madaling araw. Mas lalong naging tahimik, maliban sa ugong ng ceiling fan. Parang bumagal ang pag-ikot. At doon ko narinig, mismong sa kabilang panig ng salamin ng bintana, may ilang pulgada lang ang layo sa ulo ko. Isang napakabigat, nahihirapan, at pilit na paghinga. Nakarinig ako ng tunog ng taong kinakapos ng hininga. Namanhid ang buong katawan ko. Gusto kong pumikit, pero kusa kong iniangat ng ulo ko para tignan ng bintana. Dahil sa ilaw mula sa kalye, may nabuong anino ng tao sa salamin ng bintana. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang ito ron. Kita mo ang hugis ng balikat at ulo na nakadikit sa salamin. Parang may sumisilip sa loob o tinitignan ng mga kasama kong natutulog. Ramdam na ramdam ko ang malamig na sensasyon sa bato ko na tila may nakatitig sa akin mula sa dilim. Bale, ilang segundo siyang nanatiling ganun bago dahan-dahang lumabo ang anino at tuluyang nawala sa dilim. Doon lang biglang na-realize ng utak ko, nasa second floor pala kami ng building. Walang balkonahe, walang maapakan, at lalong walang sanga ng puno na pwedeng tuntungan. Agad akong nagtalokbong ng kumot. Nanginginig ang buong katawan ko. Habang pilit kong ipinipigit ang mga mata ko at paulit-ulit na nagdadasal. Hanggang sa hindi ko na manayang nakatulog na pala ako kahit sobrang natatakot. Pagkagising namin kinaumagahan, halatang nakatulog sila ng mahimbing, maliban sa akin. Lutang na lutang ako habang nagliligpit ng mga gamit. Hilapitan ako ng kaklase kong si Mika, ang katabi ko sa higaan. Nakatitig siya sa sahig habang nanginginig ang kamay na hawak ang unan. At pabulong niyang itiyanong sa akin, "Sarah, may narinig ka ba sa may bintana kagabi?" Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako. Doon ko napatunayang hindi pala ako napapraning. At bago kami tuluyang lumabas ng home economics room, napansin ng isa sa amin ang mantsa sa sliding window. Doon sa salamin, sa lower part ng bintana, na hindi maaabot ng kahit sinong nakatayo sa ibaba, may dalawang bakas ng palad. Obvious naman na galing ito sa labas. At ang nakapagtataka, bago ang gabing yun, wala namang kwento ng kababalaghan sa school namin. Tahimik ang lugar at wala ring anumang masamang history.
Clean record, ika nga. Kaya nung hapon, nagkakastog kaming tanongin si Sir Elijah kung bakit gano'n ang naramdaman at nakita namin. Doon na papuntong hinanga si Sir habang nakatingin sa malayo. Inamin niya sa amin na ilang buwan na ang nakakalipas mula nung nagkasakit siya ng malubha. Mula noon may mga pagkakataong nakakita at nakakaramdam na siya ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. At sa palagay niya, kusang nabuksan ng kanyang third eye. Hindi lang niya sinasabi sa amin dahil ayaw niyang matakot kami. At doon ko naisip, kaya pala nung bandang 10:00 ng gabi, bigla siyang nagbilang. Hindi pala sa amin nakatingin si Sir Elijah habang nag-lecture siya. At ang mga elementong nakatambay sa paligid ng gabing yun, hindi galing sa school. Sila pala yung laging nakasunod sa kanya simula nang mabuksan ang kanyang third eye. Naging tulay ang third eye ni Sir para maging magnet ng mga elemento. At dahil kasama namin siya sa loob ng kwartong iyon, pati kami ay nadamay. Kaya bago kayo sumama sa mga kaibigan o kakilala nyo, pag-isipan nyo munang mabuti. Dahil minsan, wala sa lugar na pinupuntahan nyo ang paranormal. Dahil dala ito ng taong kasama nyo. Gaya ngayon.